Sa mga content creators dyan siguro ay pamilyar kayo sa chosic.com. Ito ay isang website na nag-aalok ng free, royalty-free music at tayo'y gumamit ng isa, yung Beautiful Piano. Kaya lang yung song na yun ay nabili na siguro at tinanggal na nila sa chosic.com. Kaya naman copyrighted na ang music na yun sa paggamit natin dito sa YouTube. Kaya naman may mga part doon sa kwento ni Joy na nawala. Bilang solusyon ay pinag-isa na natin ang part 1 at part 2 ng kwento ni Joy at solusyon na rin dun sa nawalang parte dahil nga sa copyright. So eto na, pakinggan na lang muli ang buo na kwento ng kahugot nating si Joy. Si Joy actually ay nag-chat at nagtataka bakit may nawawalang part ng kanyang kwento. Pasensya na Joy, so eto na, kumpletong-kumpleto ang iyong kwento dito sa Kahugot TV. Dear Kahugot, ako po si Joy ng Ilagan City, Isabela. Solong anak po ako pero ang mga magulang ko ay may naunang nakasama at nagkaroon sila ng mga anak. Si Papa ay may 2 anak, sila sina Kuya Del at Ate Jana. Si Mama naman ay may 9 na anak sa kanyang unang asawa. 7 ang kuya ko at 2 ang ate ko sa side ni Mama. Pero isang kuya ko lang ang nakasama ko, si Kuya Mikmik lang. Nasa Maynila kasi ang ibang anak ni Mama dahil taga roon ang nasirang asawa ni Mama, while si Mama ay taga Isabela talaga. Sa pagkakaalam ko ay namatay ang unang asawa ni Mama. Sinaksak di umano ng mga adik. Isang kuya ko na bata pa lang noon ang nakasaksi sa pagkakasaksak ng papa niya na nagdulot sa kanya ng trauma kaya inuwi siya ni Mama ng Isabela. Si Papa naman ay buhay pa noon ang kanyang nakasama pero hiwalay na sila at sa amin siya umuwi. Tanda ko Kuya Bonong ay doon kami nakatira sa bukid hanggang 5 taong gulang ako, taong 2005 yon. Hindi namin lupa yon kundi lupa ng Army Reservation. Sa madaling salita Kuya Bono ay wala kami sariling lupa. Marami raw pangyayari akong nalagpasan na muntikan ng kumitil sa buhay ko noong bata pa ako ayon kay Mama. Una, nakagat ako ng aso na may rabies. 4 na taong gulang lang ako noon. Nalaman daw nila ito nung baka kainin ako ni Papa pero takot ako sa kutsara at tubig. Makalipas ng ilang araw ay napansin daw nilang namatay ang tuta namin. Ang tuta na yon ay inuwi daw ng kapatid ng mama ko galing ng Rojas, Isabela. Kagad daw akong dinala sa magtatandok at awa ng Diyos ay naagapan naman. Pangalawa ay muntikan na daw akong masunog kasama ang bahay namin. Isiniksik ko daw ang sarili ko noon sa cabinet, buti na lang at nakuha ako ng uncle ko. Muntikan na din kaming mamatay ng buong pamilya ko noong manalasa ang bagyong Juan. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon noong October 2011. 11 years old ako noon. Na-wash out talaga ang bahay namin noon. Buti na lang at nakapagtago kami sa isang puno na sakto namang natapalan ng isang kapirasong bubong ng aming bahay. Umiiyak kami noon dahil sa takot. Akala namin na hindi na kami makakaligtas. Marami talaga kaming napagdaanan Kuya Bono dahil nga sa hirap ng buhay namin noon. Isang hamak na magsasaka lamang si Papa at si Mama naman ay naglalako lamang ng mga gulay. Grade 4 ako sa elementary noong magkaroon ako ng crush. Siya si Bruce. Kaklase siya ng pinsan ko noon na inampun ni Mama, si Ate Mary. Matagal ko rin nakasama si Ate Mary simula nung mag-graduate ako ng elementary ay sa amin siya nakatira. Matalino si Ate Mary,
Lagi siyang Section A noon while ako naman ay nasa Section B lang hanggang grade 6. Si Ate Mary ay nagtapos bilang salutatorya nung graduate siya ng elementary kaso sumama naman siya sa papa niya sa Maynila. Madami ang nanghinayang sa kanya noon dahil nga matalino ito. Nalungkot din ako noon dahil itinuring ko siyang ate ko. Siya minsan ang kalaro ko, minsan ay kasabunutan din. Paglaon ay nabalitaan na lang namin na maaga siya nag-asawa at hindi na nakapag-aral. Nakakapanghinayang ang kanyang katalinuhan. Ako kasi Kuya Bono ay average lang. Balik tayo kay Bruce. So crush ko siya since grade 4 hanggang grade 9. Gwapo kasi siya Kuya Bono, matalino at magaling pang maggitara at saka marunong ding mag-flute. In short, talented siya. Kaklase siya ni Ate Mary hanggang grade 6 sa Section A. At hanggang mag-graduate ay laging nasa top si Bruce. Naalala ko binigyan niya ako ng bracelet noon. Pinibigay niya kay Ate Mary ko. Ako naman ay binigyan ko siya ng litrato ko noong baby pa ako. Yun lang kasi ang litrato na meron ako noon kaya yun ang binigay ko. Naalala ko pa nung grade 9 pa rin kami. Naglakad kami ng BFF kong si May pa uwi. Nang biglang may single motor na maraming angkas ang tumabi sa amin at ang matandang driver ay nagsalita sa akin. Neng, crush mo ba tong anak ko? Paglingon ko ay nakaangkas si Bruce sa likod. Kasama ang dalawang kapatid niyang babaeng noon ay tila kinikilig. Hindi ako nakaimik noon. Ang bilis ng pintig ng puso ko at parang maiihi ako sa kinatatayuan ko. Pero hanggang doon lang ang kwento tungkol kay Bruce. Hindi naging kami. Isa pang lalaki ang nagpakilig lang din sa akin nung high school ako, pero hindi rin naging kami ay si JP na kabarangay ko lang din. Kapitbahay siya ng pinsan ko. Isang araw tinopak kami at naisipan nilang sungkitin ang nakasampay na brief ni JP at pagkatapos ay inamoy-amoy nila at pati ako ay nakiamoy na rin. Pero after 3 days, nalaman naming hindi pala kay JP ang brief na yun kundi sa tatay niya. Maduwal-duwal ako noon pero sabi ng pinsan ko, hindi ko na raw mababawi yun kasi naamoy ko na. Noong mga panahong yun Kuya Bono ay uso na rin ng textmate. Dikipad pa lang ang mga cellphones noon at isa sa mga naka-fling ko sa text ay si Gerald na nagpahamak sa akin. Tumawag kasi siya, may ginagawa ako noon kaya't sinagot ni Mama. Matapang si Mama Kuya Bono, sobra. Sa totoo lang ay napapalo pa ako kahit high school na ako. Nakakatikim pa rin ako ng sintron at dahil sa sobrang tapang ni Mama ay napilitan ako makipagtanan at maagang nabuntis. Yes, Kuya Bono, maaga kong nasira ang buhay teenager ko dahil lang sa kagustuhan kong makalaya mula sa poder ng aking ina. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko Kuya Bono pero maraming nagsasabi na maganda raw ako. Marami rin ang nagkagusto sa akin pero hindi ko sila masyadong pinansin. 16 years old ako Kuya Bono ay may nanligaw sa akin na taga-kabilang barangay lang. Bayaw siya ng Kuya Delco. Itago na lang natin siya sa pangalang June. 8 taon ang tanda sa akin ni June. At wala akong maalalang pinayagan ko siyang ligawan ako. Naka3 buwan siya sa panliligaw pero wala talaga akong maramdamang kahit konting kilig lang sa kanya. Dahil nga siguro kuya lang talaga ang turing ko sa kanya. Pero napansin ko na ang nakababatang kapatid niyang si Jeff, napakatahimik lang nito as in kung hindi siya kakausapin, hindi siya magsasalita. Matangkad si Jeff at maitim Kuya Bono, makapal din ang labi niya. Hindi siya gwapo at elementary lang ang natapos niya.
Tahimik lang ito at masipag sa trabaho. Isang umaga, nang makareceive ako ng isang message sa Messenger, uso ng Facebook noon Kuya Bono at meron din ako. Isang sticker lang yon ng isang pusa na nagchat-chat sa computer. Ang message na yon ay galing kay Jeff. Nireplyan ko siya ng, "Bakit?" Ang sagot niya ay, "Pwede ba makipagkaibigan?" Sinagot ko naman siya ng, "Okay." Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pag-uusap namin sa chat at nanligaw na rin siya. Nalaman yun ng kuya niya na nanligaw nga din sa akin at naging dahilan yon ng pag-aaway nilang magkapatid na muntikan pa raw mauwi sa suntukan. Pagkatapos nun Kuya Bono ay hindi na ulit nanligaw sa akin si June, ang kuya ni Jeff. Bumaling siya ng ligaw sa pamangkin kong si Zell na mas bata sa akin ng 2 taon. Kalaunan ay naging mag-asawa sila. Nakipagtanan si Zell kay June kasi hindi rin niya nakayanan ang pagiging bungangera at pagiging matapang ng mama niya na ate ko. Mag-ina talaga sila ni mama dahil pareho sila ng bunganga kapag nagagalit. 10 years ang gap nila Zell at June na kuya ni Jeff. 14 lang si Zell nung makipagtanan ito at hindi ko lubos akalain na magagaya din pala ako kay Zell na makikipagtanan sa murang edad ko lang noon na 17. Anim na buwan nang naliligaw si Jeff nang minsang pumasyal siya ng gabi sa bahay namin. Nakabihis siya lagi, nakapantalon at nakasapatos pa nga. Ganun kasi ang gusto ni mama, dapat kapag manliligaw ka ay presentable ka at pupunta ka mismo sa bahay ng dalagang liligawan mo, hindi lang sa gilid-gilid ng daan ka manliligaw. Isang hapon ay nagulat ako nang bigla akong kausapin ni mama. Ayaw niya talaga kay Jeff dahil nga sa asawa na ng kuya ko ang ate niya at asawa na din ni Zell ang kuya niya. Tapos girlfriend naman noon ni Kuya Mek ang isang ate nila na si Ate Sel. Sabi ni mama halos napunta na daw kaming lahat sa pamilya nila. Sabi pa ni mama, madami pa daw ako makikilala at mag-focus muna ako sa pag-aaral ko dahil bata pa ako at madami pang mangyayari sa buhay ko. Sobrang istrikta ni Mama Kuya Bono at dahil sa ugali niyang yun ay ginusto ko talaga makalaya mula sa poder niya. Nasasakal ba ako, naiirita, nai-stress, sagad hanggang buto. At dahil nga dito ay sumama na ako kay Jeff kahit na wala naman talaga akong sapat na kasiguraduhan sa nararamdaman ko para sa kanya. Talagang gusto ko lang makalayo sa poder ni mama, yun lang yun. Inuwi ako ni Jeff sa bahay nila makaraan ng 3 araw niyang pagtatago sa akin sa bahay ng uncle niya, kapatid ng mama niya. Silang mag-asawa lang ang nakatira sa bahay na yon at doon ko din naisuko kay Jeff ang pagkababae ko. Nangyari na nga ang hindi dapat pang mangyari. Nagsisi pa ako nung matapos mangyari yon. Bahagi akong napaluha hindi lang dahil sa sakit at hapdi kundi yung katotohanan ng wala na. Hindi na ako malinis. Naisuko ko na sa kanya ang puri ko kaya wala na akong karapatang umatras pa. Sa sobrang galit ni Mama Kuya Bono ay dinabugan pa niya ang mga magulang ni Jeff nung pumunta ang mga ito sa bahay namin para mapag-usapan ng tungkol sa kasal namin ni Jeff. Mamamanhikan na sana sila kaso ayaw silang harapin ni Mama.
Galit na galit daw siya at dahil doon ay umalis na lang ang mga magulang ni Jeff. Naiintindihan ko ang mama ko, Kuya Bono. May karapatan siyang magalit dahil pagkatapos niya akong alagaan, bihisan, pag-aralin at ingatan ng 17 taon ay ganun ko lang kabilis sisirain ang buhay ko. Si Mama, Kuya Bono, ay siya lang ang naghahanap buhay para sa amin. Si Papa noon ay nagsasaka lang at hindi naman kumikita araw-araw. Kay Mama nakaatang talaga ang pagkain namin sa araw-araw. Madiskarte siya, hindi mo siya basta-basta maiisahan. Wais siyang mag-isip kaya takot ako sa kanya. Dumaan pa ang ilang buwan, Kuya Bono, at unti-unti na rin natatanggap ni Mama ang kasalanan namin. Tunay nga na hindi matitiis ng isang magulang ang kanyang anak kahit na anong pagkakamali pa ang nagawa nito. While si Papa ay mas nauna kaming napatawad noon dahil sobrang bait naman talaga ng Papa ko. Hindi siya pala imik, walang kibo. Sa bahay si Mama ang boss. Takot si Papa kay Mama. Kung anong sinabi ni Mama, iyon ang masusunod. Nakitira kami ng 2 buwan sa bahay nila Jeff pero umalis din ako dahil hindi ko nagustuhan ang ugali ng papa niya. Kapag kasi lasing ito sa gabi ay salita ng salita. Hindi ka makakatulog ng maayos. At isa pa ay doon din nakatira si Zell na pamangkin ko kasi nga asawa niya si June na kuya ni Jeff. Awkward para sa akin kasi nga nanligaw si June sa akin noon. Hindi talaga ako naging komportable makasama sila sa iisang bahay. Dahil doon ay nakitira muna kami sa bahay nila Mama hanggang sa nabuntis na din ako at nanganak sa aming panganay. Baby girl ang panganay namin, Kuya Bono, at sobrang cute. Sabi nila ay kamukha ko daw dahil habang lumalaki ito ay napakagandang bata. Pinangalanan namin itong Jillian Frey. Jillian ay kinuha ko sa pangalan ni Mama na Juliana at Frey naman na kinuha ko sa pangalan ng papa niya na si Jeffrey. Hindi rin kami masyadong nahirapan sa pag-aalaga sa unang baby namin noon dahil lagi naka-back up si Mama. Kapag kinakapos kami ay siya ang bumibili ng pangangailangan ng anak namin, gaya ng diaper, damit at iba pa. Mahal na mahal ni na Mama at Papa ang unang apo nila sa akin. Itinuring nila itong Little Mini Miko. Parang ako lang nung maliit pa ako. Parang kapatid ko nga dahil 18 lang ako nung isilang ko siya. Pinag-aral pa rin ako ni Mama, Kuya Bono. Natapos ko ang senior high sa tulong ng mga magulang ko. Nadadala ko pa nga noon ang baby ko sa school kapag talagang walang mag-aalaga sa kanya at kinukuha na lang siya ni Mama sa akin sa tanghali kapag tapos na itong magtinda. Kaso nga lang ay hindi na ako nakapag-college dahil nasundan naman ang panganay ko ng another baby girl. Magdadalawang taong gulang na ang panganay namin noong isilang ko naman si Aliyah Rain. Para silang pinagbiyak na bunga ng kanyang ate Jillian. Nakalipat na rin kami noon sa maliit na bahay na naipatayo ni Jeff sa tulong ng kanyang ate na nasa abroad. Katabi lang ang bahay namin ng bahay nila Mama. At noong nakabukod na kami ay mas lalo pang lumala ang mga hindi ko nagugustuhang ugali ni Jeff. Dati pa, Kuya Bono, ay may mga away na kami na para sa iba ay normal lang para sa magkarelasyon. Konting bagay, pinag-aawayan namin. Ang pinakaayaw kong ugali niya, Kuya Bono, ay adik siya sa alak. Halos araw-araw umiinom siya ng alak. Napansin din yun ni Mama dahilan para kausapin niya ako.
Bakit daw kapag umuwi galing ng trabaho si Jeff ay diretso na kaagad sa inuman at halos hating gabi na kung umuwi. Halos araw-araw na ganun ang ginagawa ni Jeff. Kahit nung nakikipisan pa lang kami sa bahay nila mama, ganun na siya. Kakatok siya sa pinto ng hating gabi, lasing. Sobra akong nahihiya noon kina mama. Noon din Kuya Bono ay nakaramdam ako ng inggit sa ate ni Jeff na si Ate Sel. Mag-asawa na din sila noon ng Kuya Mikmik ko at bibihira lang sila mag-away. Parang wala pa nga eh. Mabait kasi ang Kuya Mikmik ko Kuya Bono, wala siyang bisyo. Pamilya niya at basketball lang ang bisyo niya. Hindi katulad ni Jeff na lulong sa alak. Alam ko din na palihim siyang naninigarilyo dahil pinagbabawalan ko siya. Sobra siyang mabarkada Kuya Bono, lulong sa alak na siyang dahilan ng halos araw-araw naming pag-aaway. Mababa din ang kanyang emotional intelligence Kuya Bono. Hindi siya malambing, hindi yata nakakaramdam ng galit o kung masama ang loob ko, wala siyang pakialam. Mabilis din siyang mainip at laging irritable kapag nasa labas kami. Never ko siyang nakita man lang na nakipaglaro sa mga anak namin. Hindi ko siya nakitang nakipaghabulan sa kanila, makipagtaguan o kahit kargahin man lang sila sa umaga, ipasyal sa labas. In short, Kuya Bono ay masipag lang siyang magtrabaho. Yun lang ang magandang katangian niya pero sa pagiging ideal husband and father, hindi siya. Wala sa kanya ang mga katangiang hinahanap ng isang babae para sana maging masaya ang isang pamilya. Kapag nag-aaway kami Kuya Bono ay nasasabihan niya ako ng masasakit na salita at namumura niya ako. Wala siyang respeto. Masakit siyang magsalita na halos hindi makain ng aso. Naisip ko noon, ganun ba ako kababa? Bakit hindi man lang niya ako kayang respetohin? May pinag-aralan naman ako kahit papano kumpara sa kanya na graduate lang ng elementarya. At maayos naman ako makitungo sa kanya. Umasa pa ako nun Kuya Bono na mababago pa niya ang mga ugali niyang iyon at sana i-prioritize naman niya ang pamilya niya at mas magkaroon siya ng oras para sa amin pero wala. Kung may nagbago man sa kanya noon ay yun lang mas lalo pang lumala ang pagiging mabarkada niya at pagkalulong niya sa alak. Bagong taon noong sumabog talaga ako sa galit kay Jeff dahil hinagis niya ang anak naming 1 buwang taong gulang lang noon. 1-month-old Kuya Bono na baby, hinagis niya. Katatapos lang ng countdown sa pagsalubong ng New Year nung dumating siya galing sa inuman. Pinapagpag ko noon ang kama namin. Buhat niya si baby. Noong maayos ko ng higaan, sabi ko ibaba niya na si baby. Hindi siya nakikinig kaya pasigaw kong inulit. Ibaba mo na si baby. Nagulat ako Kuya Bono dahil hinagis talaga niya ang 1-month-old kong baby sa kutsyon. As in tumalbog yung bata sa kama. Sa sobrang galit ko sa kanya ay kinuha ko ang walis tambo na bakal ang hawakan at pinaghahampas ko sa kanya hanggang sa dumugo ang noo niya. Pero alam mo, wala lang sa kanya dahil lasing siya. Pinagmumura ko siya. Ano bang problema mo putang ina mo? Nagdilim talaga ang paningin ko dahil paano niya nagawa yun. Napaka-bobo niya. Napakaliit pa ng baby namin para ihagis niya ng ganun. Umiiyak din ang baby namin habang buhat-buhat ko siya. Si Jeff naman parang nahimasmasan yata sa pagkakahampas ko sa kanya. Ayun humingi naman ng tawad. Lasing lang daw siya.
Habang tumatagal ang relasyon namin ni Jeff, Kuya Bono, ay nakikita kong wala na talagang igaganda pa. Timawa siyang masyado sa alak. Mas gugustuhin pa niyang bumili ng alak kaysa bumili ng masarap na ulam na pagsasaluhan namin. Parang hindi siya pamilyadong tao kung mag-isip. Alam ko, Kuya Bono, na hindi din naman ako perpekto, pero sa ugali, mas madami talaga akong napapansin sa kanya na hindi maganda at hindi niya ito nababago kahit na dalawa na ang anak namin. Tapos kapag napag-uusapan namin ang hiwalayan ay sasabihin niyang wala na raw magkakagusto o magkakainteres sa akin dahil may mga anak na ako. Itinatatak niya sa isipan ko na hindi ko kayang wala siya sa buhay ko. Ang alam ng karamihan sa amin ay sobrang napakabait niya. Well, ganun ang pagkakilala ko din naman sa kanya nung una. Mabait, tahimik lang, di ba? At pag nag-aaway kasi kami, hindi kami katulad ng iba na nagpo-post pa sa social media o nagsisigawan sa labas, dinig ng kapitbahay. Pero kapag nasa bahay kami, nakainom man siya o hindi, lumalabas talaga ang tunay na ugali niya. Kaya ang alam ng mga kabarangay namin ay maayos at tahimik ang aming pagsasama. Year 2022 noong napagdesisyonan ni Jeff na lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Kinuha siya ng isang kuya ko at doon na rin sa bahay ng kuya ko nakitira si Jeff. Hindi kasi kasya ang sinasahod ni Jeff dito sa Isabela noon bilang isang welder. Madalas ay naso-short kami kahit na ang isa naming anak ay si mama na ang gumagastos dahil doon natutulog sa kanila. Noon ay napagpasyahan ko namang pumasok sa TESDA. Isang programa yon sa farm sa baryo namin, organic farming. Pag natapos ang program at pumasa sa assessment ay makakakuha ng NC2 certificate at may allowance pa. Sumali ako, Kuya Bono, at inaya ko pa ang pinsan kong si Emeline. May mga nakasabayan at naging kaklase kaming mga OJT, mga pag-graduate na sila ng 4th year college sa kursong agriculture. Unang araw ng klase namin ay napansin ko na kaagad ng isang lalaking may magandang pangangatawan. Matangkad na maputi, naka-face mask siya noon at nakasalamin. Parang napakasungit nga lang ang itsura niya. Alam niyo ba yung salamin ni Harry Potter? Ganon ang eyeglasses niya. Noon ay isa-isa kaming nagpakilala. Napakasimple lang ng pagpapakilala ko. Sinabi ko lang ang pangalan ko at kung ilang taon na ako. Yung iba ay kakilala ko na dahil kapitbahay ko lang naman sila at yung iba ay kamaritesan ko pa. Ang hindi lang namin kilala noon ay yung mga college students talaga na kaklase namin. Dahil bago pa lang sila sa farm na yon, pinagsasabay nila ang OJT sa training. Noong mga sumunod na araw, Kuya Bono, ay hindi ko na nakasama si Emeline sa pagpasok dahil natanggal na siya. Umabsent kasi siya sa F2F classes nila kahit alam niyang bawal ang lumiban. Kaya natanggal siya. Break time namin ay isa-isa ko din nakita ang mga pagmumukha ng mga bago naming kaklase dahil nagtanggalan na nga sila ng face mask para makakain ng merienda. At nakita ko ang mukha ng lalaking naka-Harry Potter glasses. In all fairness, Kuya Bono, ay gwapo talaga siya. Pinkish sa mga labi niya. Matangos din ang ilong niya na bumagay sa mga mata niya. Siya, Kuya Bono, si Kuya Mav. Kaso lang ay napansin ko ang palagi niyang pagsama sa mga girls na kaklase din nila. Mas madalas niyang kasama ang mga girls kaysa sa mga boys. At hindi ko alam kung bakit naisip kong isa siyang Darna.
Paumpisa pa lang ang klase ay may mga nagpakita na rin sa akin ng motibo. 4 sila. Alam kong naikwento na ng mga kaklase naming taga rito na mayroon na akong 2 anak. Sabi pa nga ng mga nagpakita ng motibo sa akin, akala daw nila dalaga pa ako. Maganda raw ako at hindi raw halatang 22 years old na ako. Well, alam ko namang pasablog lang nila yon dahil nga nagka-interes sila sa akin. Isang araw ay pinagdamo kami sa paligid nang makita ko ulit si Kuya Mav na kasama ang mga girls. Dahil sa curiosity ko kung ano ba talaga ang gender preference niya, ay nakimarites ako sa kaklase namin si Ate Ram. Tinanong ko kung bakla si Kuya Mav, napatawa si Ate Ram ng malakas sabay palo sa likod ko. Nako Joy, hindi. Nakatawang sagot niya. Ay ganun ba? Sige, sorry, akala ko kasi girl lalo siya dahil laging kayo ang kasama niya. Hindi, mas close lang talaga siya sa amin kaysa sa mga boys. Good boy kasi yang si Mav. Sina Ate Ram at Ate Marina parehong NBSB ang pinakamatalino sa klase naming yon. At si Kuya Mav na akala ko'y Becky, nung una, ang siya nilang nakakalaban sa debate at recitation. Walang nagpapatalo sa kanila dahil sila ang naatasang leader kapag may groupings. Pero sa klase lang naman sila nagkakatalo-talo. Paglabas ng classroom, magkakaibigan sila. Noong mga panahong yun ay hindi kami masyadong nakakapag-usap ni Jeff dahil pareho kaming busy. At kapag nag-uusap man kami ay madalas nag-aaway pa. Nagagalit siya sa akin dahil may nakakakita daw sa akin na nakikiangkas ako sa motor ng lalaki na kaklase namin. Ang tinutukoy niya ay si Tom. Malapit lang ang training school sa bahay namin. Nilalakad ko lang ito pero kapag tanghaling mainit, at nakita ko ni Tom ay inaangkas niya ako. Mas bata si Tom ng 2 taon sa akin at naaaliw kami sa kanya sa klase kasi komedyante siya. Walang mali siya ang pag-angkas ko kay Tom pero malisyosa ang mga tsismosang kapitbahay na pinaniwalaan naman ni Jeff. Kung ano-ano mga pinagsasabi niya, Joe ako daw si Tom kaya ako sumasakay sa kanya. Ewan ko Kuya Bono pero mas lalong kumitid ang utak niya. Binantaan pa niya ako na subukan ko pa daw ang pumasok sa farm at makikita ko ang hinahanap ko. Pinagmumura niya ako at sinasabihan ng masasakit na salita, dahilan para sabihin ko sa kanyang maghiwalay na lang kami. Ang sagot niya, "O di sige, ikaw magsabi kila mama kung kaya mo." 4 na buwan pa lang siya noon sa Maynila, Kuya Bono. Mas lumala ang pagiging bastos niya sa pagbibitaw ng masasakit na salita sa akin. Sobrang nakakababa ng pagkatao. Kahit minsan sa buhay ko nung bata pa ako hanggang magkaisip ako, never ko man lang narinig sa papa ko na binastos niya ang mama ko or minura niya kahit na sobrang tapang pa ni mama. Sinabi ko pa noon sa sarili ko, sana mawala na lang ng tuluyan yung pagmamahal ko sa kanya. Ipinagdasal ko Kuya Bono na sana isang araw magising na lang ako na wala na akong nararamdaman sa kanya para kahit anong sabihin niya sa akin na masasakit na salita ay wala ng epekto sa akin. Iniisip ko na lang noon ang mga anak ko kaya nagtitiis pa din ako sa ugali niya. Parang pinakinggan yata ng Diyos ang dalangin ko Kuya Bono na mawala na yung pag-ibig ko para kay Jeff. Dumating ang araw na hindi ko na nararamdamang mahal ko pa siya. Parang kusa na lang itong nawala. Ganun pala yun. Kusa ding napapagod at nagsasawa ang puso kapag sobra nang nagdusa at nasaktan. Kapag wala na talagang natitirang respeto ang taong yun sa'yo,
mawawalan ka na rin ng respeto sa kanya at unti-unting mawawala ang pagmamahal mo sa kanya dahil puro sama ng loob na lang ang naibibigay nito sa'yo. Malapit nang matapos noon ang training namin, kuhanan na ng allowance. Excited kaming lahat at pinag-uusapan namin noon kung saan kami kakain. Noong araw na yun ay nakakwentuhan ko si Kuya Mav hanggang noong nasa palengke na kaming lahat, nasa gilid kami ng City Mall Ilagan pero magkatabi kami sa isang gilid at nagkukwentuhan lang kami. Naikwento ko kay Kuya Mav ang pinagdadaanan ko dahil magaan ang loob ko sa kanya at tiwala akong hindi niya yun ikukwento sa iba. Nakapagkwento din siya ng ilan tungkol sa buhay niya. Naging topic namin ng ex niya na nakarelasyon din niya ng 1 taong mahigit pero pinagpalit siya sa mismong tinuring niyang childhood best friend niya. Pero at that time ay nakamove on na daw siya dahil ilang taon na din ang lumipas. Masaya na raw siya para sa ex niya at sa childhood best friend niya. Nalaman ko din na nakapag-aral siya ng 3 years sa civil engineering kaso hindi niya lang natapos dahil nag-shift siya sa agriculture dahil mahilig siya sa farm. Pangarap niya magkaroon ng sarili niyang farm balang araw. Graduation namin sa farm, huling araw na magsasama-sama kami. Nang matapos ang awarding, picture taking, then kainan. Natapos ang araw na yon na malungkot at masaya. Malungkot dahil may mimiss ko mga naging kaklase ko at masaya naman dahil naipasa naming lahat ang assessment at nakuha ko din ang allowance ko. Kaya lang Kuya Bono ay nagulat ako isang araw. Pumunta ang parents ni Jeff sa bahay ni Mama at ang sadya nila, pag-uusapan na ang kasal namin ni Jeff. May mga alaga na silang baboy noon at ready na din ang mga kahoy na gagamitin para sa pagluluto ng mga handa sa kasalang magaganap. Nasa Maynila pa si Jeff noon at pinatawag ako ni Mama para humarap sa pag-uusap nila. Nagulat ako dahil wala akong kaalam-alam. Gusto kong sabihin sa kanila noon na nakipaghiwalay na ako kay Jeff at nag-agree pa nga siya pero alam kong hindi rin sila papayag sa hiwalayan namin kasi nga may mga anak na kami. Alam kong gusto na din nila Mama na makasal ako dahil yon ang dapat dahil may mga anak na kami at ilang taon na ding na-delay ang kasal namin dahil sa pandemic. At noon nga sa wakas ay matutuloy na. Pero wala silang kamalay-malay na malabo na ang relasyon namin ni Jeff. At wala na din akong pag-ibig para sa lalaking gusto pa rin nilang pakasalan ko. Noong matapos ang usapan nila ay napaiyak na lang ako. Hindi ko mapigilan ng mapaiyak ng sobra Kuya Bono dahil hindi ko na talaga matatakasan ang realidad na habang buhay na akong makikisama sa lalaking walang ibang ginawa kundi ang saktan ako at bastusin ang pagkatao ko. Agad kong chinat si Jeff at sinabi ang napag-usapan ng mga magulang namin. Ang sabi niya ay wala daw siyang alam tungkol sa kasal na yon. Pero kailangan daw niyang umuwi ng October para nga maikasal kami. Ano? Di ba naghiwalay na nga tayo? Anong sinasabi mo? Sabi ko. Di bakit hindi mo yung sinabi kanina sa harapan nila? Yun naman ang reply niya. At sa sobrang inis ko ay hindi na ako nakareply pa. So ayun mga kahugot, tinanggap ko na lang ang kasal na yon kahit na labag sa kalooban ko. Naalala ko pa ang sinabi ng Kuya Jel ko noon. Ang sabi niya, hindi daw parang isang mainit na kanin ang pagsasama bilang mag-asawa na kapag nainitan ka ay pwede mong iluwa. Noong gabing yun ay kinausap ko ang isang kaibigan ko sa chat. Na-open ko sa kanyang problema ko at ang mga hinanakit na dinadamdam ko at isang payo niya sa akin ang tumatak sa isipan ko.
Girl, ang magpapakasal ay magpapakasal ka dahil mahal mo yung tao. Dahil siya ang gusto mong mahalin at makasama habang buhay. Dahil isa yung sagradong sumpaan sa harap ng Diyos. Hindi ka magpapakasal dahil lang sa kailangan mong magpakasal, kundi dahil mahal mo talaga. Ang tanong, mahal mo pa ba? Para ako nakuryente sa salitang yon. Naisip ko na kahit magpakasal kami at wala pa din pagbabago sa toxic na relasyon namin, mga anak lang namin na magsasuffer dahil makikita nila kaming lagi nag-aaway araw-araw. Bibigyan lang namin sila ng trauma hanggang sa paglaki nila. Hindi kami magiging masayang pamilya at ayoko ng ganon. Ayoko maging isa sa mga babaeng pinili nilang ang makisama sa lalaking nagpapahirap lang sa kanila, alang-alang na lang sa mga anak nila. Alam kong balang araw ay maintindihan din nila kung bakit hindi kami buo. Kaya naman kahit masakit sa damdamin ko, Kuya Bono, ay napagpasyan kong lumayas na lang para matakasan ang kasal na yon. Natulugan ko kasi na uuwi si Jeff galing ng Maynila kinabukasan noon. Nabasa ko yon sa messenger niya, kausap niya ang ate niya at humiram pa ito ng perang pamasahe para makauwi ng Isabela. Nakita kong pinadalhan siya ng ate niya kaya kinabahan ako noon. Alam kong kapag nakauwi na siya ay wala na akong takas. Wala na akong kawala kaya ora mismo nung araw na yon ay nagpa siya akong tumakas na lang. Dinoble ko lang noon ang damit ko. Hindi ako nagdala ng bag. Tanging cellphone at pera at mga importanteng documents para sa pag-apply ng trabaho lang ang isiniksik ko sa bewang ko na natatakpan ng makapal na jacket. Noon pa kasi, Kuya Bono, ay pinaplano ko na talagang mag-apply ng trabaho. Naglalakad na ako noon ng mga requirements ko na gagamiting mag-apply bilang call center agent sa Maynila. Tutulungan ako noon ng asawa ng kuya ko sa Manila kaso ayaw akong payagan noon ni Jeff. Pero hindi ako nagpatinag. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pagkuha ng mga requirements ko noon kahit na minumura ako ni Jeff. Bago ako umalis noon ay niyakap ko ng mahigpit ang bunso ko na magdadalawang taong gulang lang noon. Iniwan ko siya sa bahay nila mama. Nakakonsensya ako noon pero sinabi ko sa anak ko na babalikan ko sila kahit hindi niya naiintindihan ang sinasabi ko dahil maliit pa nga siya. Walang kaalam-alam sila mama noon na lalayas ako. Ang akala nila noon ay may bibilhin lang ako. Nagstay ako sa isang kaibigan kong alam kong mapagkakatiwalaan ko ng sobra. Hindi ko dalang babanggitin kung sino siya, Kuya Bono. Madami na akong nare-receive noon at text at tawag mula kina mama at mga kapatid ko, mga pinsan at iba pang kamag-anak namin. Nasaan daw ako, umuwi na daw ako dahil umiiyak ang mga anak ko at hinahanap ako. Pati si Jeff ay tumatawag at nag-text na rin. Nakauwi na siya noon galing ng Maynila. Humihingi na siya ng tawad at nagmamakaawa na umuwi na daw ako. Magbabago na daw siya. Please daw. Kay mama ako nag-reply. Lahat ng sama ng loob ko sinabi ko sa kanya. Nakiusap ako, nagbigyan nila ako ng oras para makapag-isip dahil mabigat talaga ang nararamdaman ko. Hindi maganda ang mga reply ni mama sa akin. Masasakit ang mga binitawan niyang salita pero hinayaan ko na lang. Maging ang isang ate ni Jeff, masasakit din ang mga text sa akin. Ang lakas daw ng loob kong lumayas wala naman daw akong may pagmamalaki. Araw ng Biyernes nung nagpasama ako sa mga kaibigan ko na kunin ang mga bagahe ko na ibibigay ni Jeff sa harap ng barangay hall. Nakipag-deal kasi si Jeff na dadalhin niya mga gamit ko sa harap ng barangay hall. Mga damit ko para may magamit ako sa trabaho na papasukan ko dahil wala nga akong nadalang damit nung umalis ako. Nag-send pa siya ng picture na dala niya na ang mga gamit ko at naniwala naman ako. Nung naroon na kami ng mga kaibigan ko, kausap ko si Jeff sa chat at sinabi niyang
malapit na siya at dala niya ang mga gamit ko. Hanggang sa nakita ko ang tricycle na kuya ko na siyang minamaneho niya. Saglit ako nagpaalam sa mga kaibigan ko para kunin ang mga gamit ko, pero noong malapit na ako ay lumabas sa tricycle si Papa at Kuya Mek. Mabilis na sinunggaban ni Papa ang kamay ko at itinulak niya ako sa loob ng tricycle, then pumasok din siya. Kinausap naman ng kuya ko ang mga kaibigan kong naghihintay. Sinabi niyang huwag na nila akong hintayin dahil uuwi na ako. Noon ay napansin ko din na wala naman talagang lamang mga gamit ang tricycle. Talagang nilinlang lang nila ako upang umuwi ako at makausap ko si Jeff. Sa loob ng tricycle, ramdam ko ang galit ni Papa, nagtitimpi lang. Nang makarating na kami, bumaba ako ng motor at pumasok ng bahay. Nakita ko nakaupo si Mama na naghihintay sa amin. Napaiyak na lang ako, Kuya Bono, at niyakap ko siya. Humingi ako ng tawad na humahagulhol ng iyak. Tinanong nila ako kung bakit ako umalis, bakit ko yun nagawa. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Sinabi kong ayokong magpakasal kay Jeff dahil hindi niya ako nire-respeto. Noon ay tinanong ni Mama si Jeff kung totoo ba yung mga sinasabi ko. Hindi naman siya nag-deny, Kuya Bono, kaya nasaktan din si Mama nang malaman niya ang mga pinaggagawa sa akin ni Jeff, pati ang mga binibitawan niyang masasakit na salita sa akin. Kaya lang ay nagalit si Papa at ang sabi niya, may mga anak na kayo. Kailangan niyong magpakasal sa ayaw at gusto mo, Joy. Hindi ko napigilang masigawan si Papa, Kuya Bono, kasabay ng paghagis ko ng flower vase na nadampot ko sa tabi ko. Nagulat sila. Ang sabi ko, ano ba pa? Hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol kahit ngayon lang? Hindi mo ba nakikita? Hindi kami masaya. Hindi kami okay. Sa tingin mo ba magiging maayos ang buhay ko kapag tinuloy ko ang kasal na gusto nyo? Kahit sabihin nyo pang para sa mga bata, ako lang nagsasabi sa inyo na hindi. Dahil paano kami magiging maligayang pamilya kung siya mismo hindi niya kayang baguhin ang sarili niya? Siguro natangay sila sa emosyon ko at napagtanto nilang ayoko talagang makasal kay Jeff. Nung sandaling yun din ay napagdesisyonan nila na maghiwalay na lang kami ni Jeff dahil hindi na talaga maganda ang pagsasama namin. Tinanong nila kung anong plano namin para sa mga bata. Ang sabi ko, tutuloy ako ng Maynila kung nasaan ang isang kuya ko at live-in partner niya na magpapasok sa akin ng trabaho. Nakompleto ko naman na ang mga kailangang requirements na ipapasa ko. Paghahatian namin ni Jeff ang mga pangangailangan ng mga bata, kumbaga 50-50 kami ng financial support sa kanila. Maiiwan sila sa poder ng mama ko dahil mas nasanay na sila sa bahay ng magulang ko. Noong araw ding yon, kinagabihan ng luwas ko ng Maynila, kaya naman nag-impake na ako ng mga gamit ko. Sinubukan pa ni Jeff na pigilan ako. Nagmamakaawa siya na huwag ko raw siyang iwan. Magbabago na daw siya at hindi niya na ako sasaktan. Pero ang sabi ko, bakit? Bakit ngayon ka pa magbabago? Ngayong kaya ko na, ngayong buo na ang desisyon ko. Kung talaga magbabago ka, sana noon pa. Noon ko pa hinihiling sa iyo yan, paulit-ulit. Pero hindi mo ginawa, di ba? Kung magbabago ka, gawin mo na lang para sa sarili mo at para sa mga bata. Natuloy ako sa Maynila, Kuya Bono. Si Mama at ang panganay naming anak ang naghatid sa akin hanggang Maynila. Noong makarating ako ng Maynila, sa magiging boarding house ko ay nagstay lang sila Mama ng isang gabi. Kinabukasan ay umuwi din sila ng Isabela. Ang boarding house na yon ay katabi lang ng boarding house ng kuya ko.
Pero hindi ko yun solo, Kuya Bono. May makakashare sana ako dahil mahal ang renta. Inasikaso ko naman ang pag-apply online. Tinuruan ako ni Ate Ann na mga kailangan kong gawin, kaso nga lang ay hindi tumuloy ang makakasama ko sana sa boarding house na yon. At hindi ko kakayanin ang upa ng mag-isa dahil masyadong mahal. Puwera pa bayad ng tubig, kuryente at wifi. Kulang na ang pera na hawak ko noon kahit doon ako nakikikain sa kuya ko. Kulang na kulang talaga. Dahil dito ay napagdesisyonan kong i-chat ang isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa McDo, Kawayan City, Isabela. Swerte ako dahil hiring daw sila kahit nagpa siya akong bumalik ng Isabela. Mas mababa man ang sweldo pero malayong mas makakatipid ako dahil hindi mahal ang renta ng tirahan pati ibang bilihin. Mas malaking possibility na makakaipon ako at makakapagpadala sa mga anak ko. Sa tulong ng kaibigan ko ay nakapagpasa ako ng resume sa office nila. Pero nagpasa din ako ng resume ko sa isang department store. At kinabukasan lang ay kaagad akong hinar ng department store kaya sinunggaban ko na rin kaagad. Habang tumatagal ang pagtatrabaho ko sa department store ay may ilan ding nagpakita sa akin ng interest. Nakakapagpadala na ako noon ng pera sa mama ko para sa mga anak ko. Kalahati ng sahod ko ay binibigay ko at yung matira ay pang-allowance ko naman. Sa kids wear ako napunta. Naging close ko naman kaagad ang mga kasamahan ko, sina Ate Karen, Joanne at Erica. Mababait sila, Kuya Bono, lalo na si Ate Karen na head namin na sobrang kalog at may pagka-SPG ang bunganga, dahilan kung bakit laging masaya ang area namin. Pero hindi pa rin ako nagkwento sa kanila ng tungkol sa personal kong buhay. Alam ko kasi kapag nalaman nila ay baka maging topic ako ng tsismisan, kaya pinili ko na lang isikreto sa kanila ang lahat. Hindi nila alam na may 2 na akong anak pero alam nilang may boyfriend ako. Yes, Kuya Bono, muli kong binuksan sa pangalawang pagkakataon ng puso ko. And this time ay para kay Kuya Ma'am, na ngayon ay Mav na lang kung tawagin ko. Nakakausap ko pa din siya noon kahit sa chat lang at mabilis kami nagkagaanan ng loob and eventually ay umamin siya na tunay ang nararamdaman niya para sa akin. Ang sabi niya ay, I never fell for anyone in 5 years kaya alam ko kung mawawala ba ito. I can assure you na hindi. Sa paghihintay, choice ko yon. Hindi mo kailangang isipin kung may naghihintay ba. Kaya kung 100% sure ka na ready ka na magpapasok dyan sa puso mo, hayaan mo sanang ligawan kita. Mas nakilala ko pa ng maigi si Mav noon nang magdesisyon na kaming magsama sa isang boarding house. Dati ang pagkakilala ko sa kanya ay isa lang siyang mabait na binata, pero nagkamali ako dahil mabait na mabait pala talaga siya. Liban sa kabaitan niya ay masipag pa, magaling magluto, maalaga at malambing siya. Siya ang naglalaban ng uniform ko, actually lahat ng damit ko pati medyas, panty, bra. Kahit na sinasabi kong ako na, ay hindi pa rin niya ako inayaang magtrabaho kapag galing ako ng trabaho. Halos 1 taon akong hindi nakaranas maglaba, Kuya Bono, dahil siya ang tagalaba ng mga damit namin. Ni maghugas ng pinggan siya lahat. Hindi ko alam kung paano niya napagsasabay-sabay lahat ng yon habang nagre-review siya. Uuwi ako galing ng work, nakapamalengke na siya. Kakain na lang ako at maliligo tapos minamasahe din niya ang paa ko dahil nga sa maghapon akong nakatayo sa department store. Lagi niya din akong dinadalhan ng pagkain sa department store. Tinatago lang niya yun sa bulsa niya para hindi makita ng guard. Bawal kasi sa store ang kumain, kaya tinapay o manilang ang nadadala niya para sa akin para lang maibsan kahit papano ang gutom ko.
Graduation noon ni Mav at ako ang sumama sa kanya dahil nga hindi nakapunta ang parents niya. Pauwi pa lang noon ang papa niya galing abroad at ang mama naman niya na isang teacher sa Nueva Vizcaya ay sobrang busy naman noon. Naunawaan naman ni Mav ang parents niya. Ang papa niya ay nagpadala ng pera na parang pang blowout ni Mav kaya kumain na lang kami sa labas pagkatapos ng graduation niya. Naipakilala niya ako sa pamilya niya at ilan sa mga kaibigan niya. Pinasyal niya ako noon sa kanila sa Nueva Vizcaya. Mababait sila Kuya Bono at tanggap nila ako sa kabila ng nakaraan ko. Si Jeff naman noon ay nagtatry pa rin kunin ang loob ko. Natanggap niya na daw ang pagkakamali niya at magbabago na daw talaga siya. Nagsisisi daw siya ng sobra at sa katunayan ay nagtangka pa siyang maglason. Pero hindi ako nagpadala sa drama niya dahil ayoko na talaga. November noong mag-take ng board exam si Mav at awa ng Diyos ay naipasa niya ito ng isang take lang. Nabuhat pa niya ako noon dahil sa sobrang tuwa. Ako kasi inutusan niyang tumingin sa list kung naroon ang pangalan niya. Noong taong yun din ay pumasa din ang ate niya bilang LPT at isang kapatid pa niya na mechanical engineer. Hakot award talaga ang parents nila dahil 3 lang naman silang magkakapatid na pumasa ng board exam noong taon na yon. Naipakilala ko na rin si Mav sa pamilya ko at tinanggap naman nila ito dahil nalaman nila na maganda talaga ang pagkatao ni Mav at malinis ang kanyang intensyon para sa amin ng mga anak ko. Inuwi kami ni Mav kasama ang bunso ko sa Vizcaya. Naiwan ang panganay ko noon kay mama dahil nga nag-aaral na siya at doon talaga siya nasanay sa piling ni mama. Nagtatrabaho na rin noon si Mav at siya ang bumibili ng lahat ng pangangailangan ng bunso ko. Gatas, diaper, pagkain, damit, lahat. Nakikipaglaro din si Mav sa anak ko. Nakikipaghabulan, nakikipagtaguan at ramdam na ramdam ko talagang mahal na mahal niya ito. Ganon din ang panganay ko. Nag-aabot din siya ng pera sa panganay ko. At ang maganda Kuya Bono ay mahal na mahal din siya ng mga anak ko. Daddy nga ang tawag nila kay Mave kasi yun ang gusto niyang itawag ng mga bata sa kanya. Pati ang mga magulang at kapatid ni Mav Kuya Bono ay mahal na mahal nila ang bunso ko. Minsan nga doon natutulog sa apartment ni Ate Joyce si bunso eh. Si Ate Joyce ay ate ni Mav. Parang anak ang turing niya sa anak ko. Pinapasyal niya ito, pinapakain sa labas, binibilhan ng mga laruan. Seaman kasi ang asawa ni Ate Joyce at wala siyang kasama sa apartment nila kaya naging libangan niya talaga ang bunso ko. Buntis na din noon si Ate Joyce Kuya Bono. Magkasunod lang kaming nanganak. 1 buwan lang ang pagitan. Yes Kuya Bono, nagsilang na din ako ng isang cute na baby boy. Unang supling namin ni Mav. At pinangalanan namin itong John Rafael. Kinuha ko ang John sa pangalan ng daddy niya at pinili naman ni Mav ang Rafael na pangalan ng isang anghel sa langit. Kalaunan ay umuwi din kami ng Isabela Kuya Bono, ako at ang anak ko lang. Dahil mas nasanay talaga ako sa bahay ng mama ko na maingay. At saka isa pa ay miss na miss ko na rin noon ang panganay ko. Nakabili din si mama ng may kalakihang lote para sa aming magkakapatid. Yun kasi ang pangarap niya talaga. Mabuti na lang at pumayag si Mav na umuwi muna kami dito. Hinatid pa nga niya kami kahit na malungkot siya. Maging ang Ate Joyce niya ay nalungkot din dahil nga mapapalayo na ang bunso ko sa kanya. Sa ngayon Kuya Bono ay magtatatlong taon na kami ni Mav pero hindi pa kami kasal dahil napag-usapan namin na uunahin muna namin ang makapagpatayo ng bahay para din sa peace of mind naming dalawa. Civil wedding lang din ang pinaplano naming kasal. Simple lang talaga kaya madali na lang yun kapag naumpisahan na ang bahay namin.
Gusto kasi niya Kuya Bono ay gastos niya lahat ang gagamitin sa pagpapatayo ng bahay. Ayaw niyang manggaling yon sa mga magulang niya kasi may pride siya Kuya Bono at gusto ko ang ugali niyang yon. Natutulungan niya din minsan ang bunsong kapatid niyang civil engineering, financially. Hindi talaga siya madamot. Kahit para na lang sa kanya ang naiwan kung kailangan ng kapatid niya ay ibibigay niya kahit na wala nang matira sa kanya. Binabalak din niya mag-abroad kapag naka 2 years na raw siya sa work niya ngayon. Kukuha lang daw siya ng experience at iyon nga mag-abroad na para mapag-ipunan namin ang future ng mga bata. At kahit daw gaano kalaking bahay ang gusto ko ay maipapatayo kapag natuloy siya sa abroad. Punong-puno siya ng pangarap Kuya Bono. Planado niya talaga ang mga hakbang na ginagawa niya kaya malaki ang tiwala ko sa kanya. Yun kasi ang lagi niyang sinasabi. Magtiwala lang ako sa kanya at siya ang bahala. Sa maniwala ka o hindi Kuya Bono, never pa kami nag-away. Palibhasa ay dati kasi siyang naglilingkod sa church noong binata pa siya, kaya mas malawak talaga ang pang-unawa niya kesa sa akin. Ayaw niyang inormalize ang away dahil makakasanayan daw namin yon. At hindi siya fan ng relasyong away-bate na kagaya ng relasyong pinanggalingan ko. Minsan nagkakatampuhan kami pero hanggang ganun lang. At siya pa nga ang unang nagsosorry kahit ako ang may kasalanan. Paraan ko lang kasi minsan na magtampu-tampuhan kunwari para magpabebe lang. Hindi din siya gumagawa ng isang desisyon na hindi muna kumukonsulta sa akin at kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. At sobrang na-appreciate ko yon. Medyo mas naging malawak na din ang pag-iisip ko sa mga bagay-bagay. Totoo nga na kapag matured mag-isip ang kasama mo, mahahawa ka na rin sa kanya. Pero ang pinakagusto ko sa kanya sa lahat Kuya Bono ay wala talaga siyang bisyo. Kaya wala talagang dahilan para mag-away kami. Mahilig lang siyang mag-review ng motor. Alam kong gustong gusto niya ng motor pero hindi siya naglalabas dahil mas inuuna niya talaga kami. Mas priority niya ang pangangailangan namin ng mga bata. Kaya ramdam ko talaga na mahal niya kami ng mga bata Kuya Bono at umaasa ko at pinagdadasal na sana hindi siya magbago. One-year-old na ngayon ang baby boy namin. Nalipat na din si Mav dito sa Isabela. Naghanap talaga siya ng mas malapit na trabaho para mas madalas niya kami makasama at least tuwing day off niya na sinusulit niya talagang ilaan para sa mga bata. Maging ang aming sexual relationship Kuya Bono ay mainit pa rin. Responsible partner talaga siya sa kahit saang aspeto ng aming relasyon. Masaya ako Kuya Bono na nalagpasan ko ang isa sa mga pagsubok sa buhay ko na akala ko dati ay hindi ko na mababago pa. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam ang makawala sa isang toxic na relationship at makahanap ng isang taong magpaparamdam ng pagmamahal at tatanggapin maging ang mga maling nakaraan mo sa buhay. Si JP Kuya Bono ay graduating pa lang sa course niyang criminology at may girlfriend na rin siya. Sina Zel at June na kuya na Jeff ay sila pa din hanggang ngayon. May 2 na silang anak at madalas din sila mag-away. Pero kasal na sila. Sila na lang ang pinakasal noon sa halip na kami ni Jeff. Si Bruce graduate na ng BSIS. Single pa rin. At si Jeff, ang aking ex, maayos naman kami ngayon. Sa tingin ko ay nakapag-move on na din siya at nakakapagbigay din minsan ng sustento para sa mga bata. Nahihiram din niya ang mga ito minsan at hindi ko naman pinagdadamot ang mga ito sa kanya.
Ganon pa rin siya, Kuya Bono. Hindi pa rin niya naaalis ang alak sa sistema ng katawan niya. Pinagdadasal ko din na sana balang araw ay makatagpo rin siya ng babaeng para talaga sa kanya at sana'y pahalagahan niya na ito. Hindi ko kasi alam kung ano ang sitwasyon ng love life niya ngayon dahil kapag nag-uusap naman kami ay tungkol lang sa mga anak namin. Masasabi ko na worth it ang pagsugal kong to. Masasabi ko, Kuya Bono, na worth it ang pagsugal kong to love again. Dahil sa wakas ay natagpuan ko ang lalaking gusto ko talagang pakasalan at makasama habang buhay. Madami akong natutunan at naging aral sa napagdaanan kong pagkakamali noon. And I can say that the biggest red flag in a relationship is lack of respect. Don't stay in a toxic relationship. Don't settle for an immature man, a man who can see your worth. A healthy relationship is built on mutual respect, trust, and love, not on control, guilt, or keeping scores. We deserve someone who can uplift us, value us, and make us feel cherished every day. Deserve mo ang taong pahahalagan ka, igagalang ka at irerespeto hindi lang dahil asawa ka niya kundi dahil ikaw ang ina ng mga anak niya. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at umaasa ako na maging bahagi din ng programa mo itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Nagmamahal, Joy.